Sobrang nalulungkot, I miss him dearly. Ah, yung nabalitaan natin, totoo po yun, no, na butot balat po siya dahil mismo yung isa sa mga anak niya, si Kitty, ay naikwento sa akin na habang minamasahe nila yung likod, talagang nawala na yung laman. Nakakalungkot, nakakaiyak po na dumating tayo sa puntong nagbibigay ng huling habilin ng ating pinakamamahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte. He does not deserve this. Sa totoo po, nagserbisyo po siya sa atin sa 6 na taon dito sa buong Pilipinas. Minahal niya po tayo. Kung darating naman tayo sa panahon na kukunin tayo ng Panginoon, sana po'y dito po yon sa ating bayan. Ito po ang kinakatakutan ko pong mangyari sa taong minahal at itinuring ko rin pong parang ama. Sa totoo lamang po, mas nakasama ko pa siya sa buong buhay ko na mas madalas. More than 100 times na mas nakasama ko pa siya kesa sa totoong tatay ko. Siya na po yung parang naging pangalawang tatay ko. Siya na talaga ang parang naging tatay ko po sa nakaraang 24 years hanggang 2022 pag-end ng kanyang termino. Alam niyo po, ang kinakatakutan ko yung may mangyari kay Tatay Digong, ang mamatay siya sa banyagang lupain, malayo sa piling ng kanyang pamilya at milyon-milyong Pilipinong minahal at pinagsilbihan niya po. Pinagdadasal ko po na sana po'y wag po itong mangyari, no. Dito siya dapat sa inang bayan tumanda, dito sa ating bayan. Alam nyo, inaalagaan natin ang ating mga lolo't lola. Dapat po'y alagaan rin po natin siya. Matanda na po si Tatay Digong, marami na siyang sakit. Marami na po siyang sakit. At ang pagkaalam ko, nakausap ko yung doktor niya rito, ay parang wala na nga po siyang access, yung local doctor niya rito. Wala na po siyang access sa current status ng medical condition ni former President Duterte. Unlike before, since 2001 up to 2025, for 20 years, more than 20 years, may access siya, monitored niya daily, monthly, weekly, yearly yung medical condition. Ngayon, wala siyang access at hindi po na-reveal o na-divulge sa kanya ang